Mother Mountain. Ito ang tawag sa unang bundok na inakyat ng isang tao. Inang bundok kung tawagin ng ilan dahil pagkatapos mong maabot ng tuktok ay para ka na ring muling isinilang bilang isang ganap na mamumundok. Ito ang Mount Malindig, ang pinakamataas sa bundok dito sa Marinduque, ang aking Mother Mountain. Unang beses kong narating ang tuktok nito noong Abril ng 2024. Kahit na saglit lang kami tumahan noon ay doon ko naramdaman ang kakaibang kapayapaan at ang kasiyahan dulot ng yakap ng inang kalikasan. Lumipas lamang ang ilang buwan ay hinanap-hanap ito ng aking katawan at isipan. Kaya naman, noong inaya ako ng aking pinsan, ay hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon na muling makaakyat sa pinakamataas sa bundok dito sa Marinduque, ang Mount Malindig. Tatlong araw bago magpasko ay napagpasya naming tumuli sa pag-akyat. Ito ay kahit na sa loob ng 2 linggo bago yung araw ng aming pag-akyat ay halos araw-araw bumubuhos ang ulan. Hindi natinag yung kagustuhan naming marating ang tuktok ng Malindig. Tumuloy kami kahit na alam naming maputik na daanan ang sa amin ay naghihintay. Bago makaakyat sa Mount Malindig ay kailangan munang humingi ng permit sa pamunuan ng Barangay Sihi dito sa bayan ng Buena Vista. Sila na rin ang magtatalaga ng tour guide para masiguro ang kaligtasan ng mga aakyat. Ang tour guide na mga kasama namin ay si Ginoong Felix Motol, 63 taong gulang. Hinubog na ng panahon ng kasanayan ni Tatay Felix sa pag-akyat sa bundok. Bukod sa kanyang pag-tour guide ay nasa Malindig rin ang lupang kanyang sinasaka. Kaya halos araw-araw na rin siyang sumasalunga papunta dito. Nabanggit niya sa amin na higit sa 50 beses na niyang nararating ang tuktok ng Mount Malindig. Kaya naman, panatag ang aming loob sa gagawin namin paglalakbay. Okay, let's go. Ngayon ay 9:20 guys. Ano sabi daw ay 53 minutes yung pinakamabilis dito. Kaya nila 53 minutes and 3 hours. And 4 hours. Tingaling kilos ka, iwan ko dyan ay. Gatungkod na lang. Agatungkod na lang. Madulas par pala. Nabulit. Tayo wala kayong makikita rin sa amin. Puro no, kahoy talaga. Ito na raw ang umpisa. 9:27 guys. Bit natin yung 53 minutes. Abo ay karbaw. Laban ito. May at madulas pala. Kasi natanong ko rin sa isip ko, kaya naisipan na rin mga taong Eric, naakit ng nagaulan. Ano? Dami-dami pwedeng gawin eh. Lugar na sa bahay eh. Ano? Tungkod par talaga, kailangan natin ng tungkod. Sus, masabaw par. Wala spike sa sapatos ko. Kaya gusto ko ako nakatapat. Pinapabaw ko lang ang aking kukulagyan yun. 3 araw ba bago magpasko, ito yung regalo ko sa sarili ko. Pagod experience, lahat na. Ano para? Pa. Buti po ready din kayo kahit ganitong ulanin. Sa pag-guide po. Sabi lang dito, palibasa yung sabi dito na tumanda eh. Ilan taon na po kayo sa pag-ganito, pag-guide po? Hindi pa rin natatagalan. Pero nandyan ang bukid ko sa Malindig. May bukid din po pala tayo. Sari yung aking panimang mais dyan. Sabi, bili lang nga rin dito. Walang katulong. Bahagi ako nagulat nang malaman kong iniwan ni Tatay Felix ang kanyang tsinelas at tumuloy sa pagsalungan na nakayapak. Naisip ko na lamang na baka sanay siya sa ganung paraan. Grabe. Yapak ka na po hanggang sa summit. Medyo humilis kami sa normal na daanan dahil maputik. Hindi kami sa daanan pa rin. Pero hindi pa ganun kalapot. Okay, nandun na sinamahan. Tsaka yung pinsan ko. Madulas-dulas nga din at tagulanin ng mga nakarang araw eh. Tapos binigyan kami ni tatay ng ano, ng pole. Tungkod ba? Nga ere ano, puno ng bayabas. Sanga ng bayabas. Panibayan daw para makakit kami. Bali ito ay pangatlong akyat ko na dito sa Malindig. Yung una, hindi namin naabot yung summit dahil walang bantay.
doon sa station 3. Nung ikalawa naman, nakit namin yung summit. Tapos ngayon naman, nagsusubok ulit kami punta sa summit. Sabi nga ay kapag nakit mo na yung pinakamataas sa bundok, syempre naghahanap ka na ng mas mahirap. Nung akit namin tag-init nun, pamiyado mas mahirap umakyat ng tag-ulan. Nandini na kami. Sisipag magtanim ng tao din. Ngayon nga ni pala'y maalas 10 na. Madahan lang kami. Ay sorry, nauntog. Kaka 30 minutes na tayo par. 30 minutes? Hindi na natin mabibit yung 53 minutes. Sayang. 23 minutes na lang 53 and 4 hours. Kikita ko na par. Ito na. Mag-umpisa na magpakita yung mga ulap. Makalipas ang ilang sandali ay kapansin-pansin na ang pagiging mahamog ng paligid. Nasa loob na kami ng ulap guys. Bagong-bagong experience na naman guys. Napakagandang regalo. Sarap. Grabe Pero lang, nagaon. Nasalubong namin ang ilan sa mga residente na galing sa Pangahoy. Hindi alintana ang lagi ng panahon sa patuloy na pagbanat ng buto. Walang pinalilipas na pagkakataon. Gagawin ang kailangan gawin upang may magamit sa kanilang tahanan. Basic lang. Hindi nakita yung sa taas. Hindi na alam kung anong kasunod. Surprise na lang. Tapos, lagyan mo pa ng background. At tinatawag na tayo ng bundok. Maya-maya pa ay tuluyan ng lumaki ang patak ng ulan na sinabayan pa ng malakas na hangin. Anong huyos? Bumuhos na yung yung mga maliliit na patak. Pag naipot ay talaga nakakabasa din. Woohoo! Aba, meron palang ganero din Parang manding nasa langit na. Ay grabe. Ano par? Sabi nung ginayos ko ng mga na raw ang napunta ron, bakit daw nagapuntahan? Wala raw pala nung makita ron sa lupa. Puro kami lang. Puro kami. Pag ako ang tatanungin bukod sa adventure ay yung makarating ka sa pinakamataas na lugar okay na yun. Pag ako, mga gusto ko yung mga bihira mapuntahan. Fulfilling, parang parang may marka ka na dun sa punta ng buhay mo, nakapunta ka sa pinakamataas na Sa pagtanda mo yun, maalaala mo na yun. Mahirap malimutan. Grabe na pahaba yung pahinga namin guys. Pinalipas lang namin yung malakas na yung tungkod ko. Pinalipas lang namin yung malakas na ulan. Ang lakas ng hangin pero ang nipis na. Kahit higupin ko yung hangin parang wala napasok sa lalamunan ko. Sa baga ko pala. Samahan nyo akong tuklasin ng bundok ng Marinduque. Yun pa. Hindi kami galing. Grabe. Ito maputik-putik yung daanan namin. Ay sakto pa kung kailan kahawan lang. Lapot. Ay. May sabaw na yung loob ng sapatos ko guys. Merel, baka naman. Asik man din. Asik man din. No ka? Delix to may mga lumot. Diyan madulas yung sapatos sa sir. Pantay. Kaya mas gusto kong may t-shirt. Wala na akong kailangang itago. Nakaitapak na ako sa putik Ayun ito na nga.
Ampaw ay. Opo. Ay, sus ko po. Ay, sus ko po. Wait lang, wait lang. Kumpara sa mga unang daanan ay naging mas matarik at naging mas madulas na yung sunod naming dinaraanan. Sa unahan naman ay gumagawa ng maliliit na baitang si Tatay Felix para may maayos kaming apakan. Bigyan tayo ng tungtungan. Salamat po. Woo! Nakarating na kami sa taniman ni Tatay Felix. Dini sa ano. Ilang ano na rin to. Halos isang oras na. Nagalak. Wow! Grabe na. Hindi na makakapagkwento. Pag nagkwento parang naubusan ng hangin. Ngayon, hindi kami nakarating sa Kaparangan. May station to dito sa may ano, waiting shed. So usually kapag tag-araw dito ay mahawan. So ngayon, dahil ngayon ay naglamig, halos walang makita. Pero ito naman talaga inahanap ng aking mata. Narating na rin namin ang isa sa mga stop sa pag-akyat sa Mount Malindig. Isa ang shed na ito sa mga gandang spot para makita ang mga gandang tanawin sa mga panahong hindi mahamog. Oo po. Naghahanap ng ano, naghahanap ng sakit ng katawan. Ngayon ay tumabay lang kami saglit dito sa may station 2, dito sa may waiting shed. Tapos ngayon nga rin pala 11 na, mga isa't kalahati dito sa kami naglakad. Grabe ang hangin. Habang umiihip yung malakas na hangin ay patuloy kami sa aming paglalakad. Hindi ko maiwasang mag-isip-isip at kausapin ang aking sarili tungkol sa mga karanasan ko sa buhay. Madalas kong mapakinggan sa mga nakatatanda na sulitin daw yung buhay o kaya naman ay sulitin ang pagkabata. At sa palagay ko ay ito na yun. Malaking biyaya para sa aking maranasan yung mga ganitong mga bagay sa ilang pagkakataon sa aking buhay. Next stage, gasuksok na kami din eh. Ay, sus ko po, ang dulas. Itong kalbaryo pag tag-init. Pag tutok yung araw, yung liwanag inabanda dyan sa mga damo. Gago na ng hangin. Ay grabe, umulan na naman, umulan na naman. Ay grabe ang kati. Grabe din, naghahago ng hangin. Pakinggan. Grabe, galit na galit yung hangin. Medyo matarik-tarik na din eh. Abaway. Gutom eh. Oh, narinig ko na yung generator ng tower. Malapit na, station 3. Gutom eh.
Yun lang masarap sa ganitong pag-hike. Mas matindi ang pagkaka-appreciate ng dila mo sa mga pagkain. Kahit sa tubig lang. Ay, grabe. Yun, tanaw ko na. Sa wakas. Ay, welcome to Station 3. Woohoo! Sa wakas. Woohoo! Kakakain na rin. 11:44 guys. 2 hours and 20 minutes. Ito nakapwesto yung nagbabantay. Bago kayo makaakyat dun sa mismong summit, kailangan mo na magpaalam dun sa nakabantay dito para aware sila na may tao doon. Bali yung pinapirma namin permit dun sa barangay, i-present dun sa dun sa bantay. Nakuyupit guys. Barangay permit guys. Iniiwan ko yun doon too. Nabugbog sa hike yung aming permit. Oh, chill na chill lang oh. Suwabe. Hindi mala ako pinagpawisan. Ano? Paano hindi? Basang-basa ng ulan. Iba talaga ang sarap ng pagkain pag napagod ka maigi. Sarap. Kumain lang kami saglit at tuluyan na ring umusad sa huling bahagi ng aming pag-akyat. 12:24 guys. Yun. Nag-aalangan pa kami dito sa panahon. Pero sulitin na namin yung experience. Andini na rin lang naman eh. Ay naman. Malapit na eh. Baba. Dito kami madaan. Lalong tumindi ang lakas ng ulan at hangin. Pero tuluyan na rin namin pinasok ang gubat na parte ng Mount Malindig. So ngayon ay 12:56. Halos nakaka 30 minutes na rin kita simula nung umalis kita dun sa Station 3. So parang dini pala nag-umpisa yung sobrang tarik. Although kanina pa naman na pasalunga, pero hindi ni. Mas matindi na yung pataas dini. Andun na si Manong sa taas, si Tatay Felix. Merry Christmas, boy. Reko. Ayun, taas pa. Is it safe? 50-50. Yeah. Grabe lakas ang hangin. Hindi manalagpas din sa nalakaran namin. Karang ng mga puno ay. Ito na ang isa sa mga checkpoint. Pag nadaanan mo na eri, malapit na. Madulas yung puno. Madulas yung puno ay. Ngayon nga pala 1:25 na, halos isang oras na naglakad kami simula doon sa baba, doon sa pinagkainan namin. Masabi ko malapit na sa Mount Malindig or doon sa summit ng Mount Malindig kapag nadaanan mo na ito. Ito ang punong kahoy na malaki. Ayan. Kapag nakaakyat ka na dyan, malapit-lapit na yan. Tapos ito yung view din eh. Ayan. Kung hindi tabo ng ulap, kita sana yung mga tanawin doon sa baba.
Pwersahan na ito. Ay sus ko po, ang sabaw pa pala din eh. 1, 2, 3 up. Yeah. Habang papalapit na kami sa tuktok, ay nagiging mas kapansin-pansin na yung mga halamang bihira ko lamang makita, kagaya ng iba't ibang uri ng ferns at mosses. At ilang sandali pa ay narating na rin namin ang tuktok ng Mount Malindig. Woohoo! Sa wakas! Maraming salamat po. Sa ngayon ay andini kami sa pinakamataas na point dito sa buong Marinduque. Yan, kakaibang experience. Yung journey talaga ang nakakaano dito, nakakamangha. Tapos itong mga puno na to, bihira nyo makita. Tapos ito. Yan, isang landmark. O kumbaga, maisusulat. Kung hindi man sa libro ay sa sarili mong buhay na nakakarating kita dito sa pinaka mismo, sa pinakamataas na parte or pinakamataas na point dito sa atin sa Marinduque. So, napakalaking achievement. Para sulit pa. Ha? Sulit. Sulit naman. So ngayon ay sulitin ko muna yung view ng mga puno dito. Dahil wala, magical ay enchanting. May iba't ibang dahilan ng mga tao kung bakit nila naiisipang umakyat sa bundok. Karamihan ay para makakita ng magagandang tanawin. Umipon ng mga panibagong karanasan. Para sa akin, ito ay pansamantalang kalayaan. Kalayaan sa magulo kong isipan, lalo na kapag nararamdaman kong paulit-ulit na lamang yung nangyayari sa aking mga araw. May tuturing naman itong pahinga para sa mga taong abala sa pakikipagbuno sa magulong buhay sa syudad. At may mga tao namang dito na mismo namulat at nagkaisip. Araw-araw sumasalunga sa bundok para sa kanilang ikabubuhay. Mother Mountain. Ito ang malindig para sa amin. Tulad ng isang ina, tahimik na kumakalinga na sa kahit anong uri ng panahon ay tumutugon sa pangangailangan ng kanyang mga anak na lumalapit sa kanya. Tanta nyo po mga ilang ano nyo na po dito, mga ilang akyat nyo na po dito. Pag sa akyat ay baka hindi lang 50 akyat ko na rito. Ano pong masasabi nyo dun sa mga masunod pang maakyat dito? Mag-enjoy na lang sila at kanda naman kami maghatid rito. At kaya nilang makarating dito, kaya nilang umakyat. Kahit naman ako matanda na, talaga gatsagaan ko naman silang ihatid dito eh. Tansya nyo po, mga hanggang ilang taon po kayo maakyat dito? Mga 70, baka kaya ko pa. Ano pong nagatulak sa iyo para umakyat ulit dito? Dala ng kahirapan. Ibig sabihin, siyempre, nabayaran ninyo kami. Palibasa, wala kami hanap buhay. Nasamantala na rin namin. Ngayon, sabi ko nga, kikigawad ko kanina. Kaya ako wala apakyatin mo. Rin ka akong pambili ng gatas ni Mrs. Para hanap buhay.